Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang Kabanata 22 ng Noli Me Tangere, Dilim at Liwanag. Lumipas ang 3 araw na naging puno ng paghahanda sa San Diego para sa nalalapit na pistang bayan. Mula sa pinakasimpleng bahay hanggang sa kumbento, abala ang lahat sa pagsasaayos, pagluluto, at pagpapaayos ng mga lansangan. Sa gitna ng pagdiriwang, naging sentro rin ng usapan ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel. Marami ang natuwa, hindi lamang dahil kagalang-galang at mabait si Maria Clara, kundi dahil hinahangaan pa ng buong bayan ng kanyang natatanging ganda at kahinhinan. Kasabay nito ay kapuna-puna rin ang malaking pagbabago sa adlib ni Padre Salvi. Napansin ng mga nagsisimba at nangungumpisal na tila nagiging matamlay siya, namamayat, laging malungkot, at madalas nakatututula kahit sa kalagitnaan ng misa. Ang mas lalong bumabagabag sa mga tao ay ang napakaliwanag na 2 ilaw sa kumbento tuwing gabi, lalo na kapag dumadalaw siya sa bahay ni Maria Clara. Dahil dito, dumami ang bulong-bulungan tungkol sa kanyang kakaibang kilos at pagkikitungo. Nang dumating si Juan Crisostomo Ibarra mula sa kabisera, lalong lumakas ang mga chismis. Huminto ang kanyang karwahe diretso sa bahay ni Maria Clara at doon ay nagtagpo sila ni Padre Salvi na papunta rin sa dalaga. Nagbatian ng dalawa ng magalang, ngunit dama ang tensyon na nababalot sa paligid. Maya-maya, magkasama nang nag-uusap sina Ibarra at Maria Clara sa tapat ng bintanang nakaharap sa lawa, na paliligiran ng mga suha at ilang-ilang. Tahimik ang gabi at lalong tumamis ang kanilang sandali dahil sa bango ng mga bulaklak at ihip ng hangin. Ipinahayag ni Ibarra na matutupad na kinabukasan ng matagal ng pangarap ni Maria Clara, isang handog na kanyang pinaghahandaan para sa dalaga. Nangako si Maria Clara na iimbitahin niya ang mga kaibigan, ngunit pinakausapan niyang huwag isama si Padre Salvi. Dito niya sinabi kay Ibarra na may hindi siya magandang nararamdaman tungkol sa kura. Ikinuwento niya tila binabantayan siya ni Padre Salvi, kakaiba at nakapanghihilakbot ang mga tingin nito. Malalim, malungkot, at tila may nais itago. Minsan pa'y nagtatanong ito ng mga hiwagang bagay, gaya ng kung napapanaginipan niya ang mga sulat ng kanyang ina, bagay na lalo niyang ipinagtaka at kinatatakutan. Ngunit hindi sumang-ayon si Ibarra. Ipiniliwanag niyang hindi pwedeng hindi imbitahan ng kura, sapagkat nakaugalian na ito sa bawat pagtitipon at nasa bahay naman ito ni Maria Clara. Wala rin naman, aniya, siyang nakikitang masama rito dahil maganda naman ang pagkikiharap sa kanya ni Padre Salvi.